Naglabas po kasi ng statement itong Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa o Sentro at yung think tank na Labor Education and Research Network or LEARN. Ang sinasabi po nila, malungkot na larawan nga po itong pinakahuling update sa labor market ng bansa. Paano po ba ito tinutugunan ng DOLE sa ngayon? Kasi marami yung nawalan ng trabaho and also marami din yung tinatawag na underemployed. May trabaho pero hindi sapat po yung kita nila. Thank you, DJ Chacha. Katulad po na nabanggit ko kanina, no, ito pong mga sektor na naapektuhan, yung mga tinatawag nating may mga employment gains at employment losses. Yes po. Binabantayan po natin, no? Director, yes. Yes. I'm sorry, Director, yes, narinig ko po yung sagot na yan. Ang question ko po is, ano po ang tugon dito ng DOLE? Solusyon po sa problema? Yes, DJ Chacha. Ang ginagawa po natin ngayon, nagsasagawa po tayo ng mga serbisyo fair. Unang-una na po actually para po matiyak yung mismatch or underemployment na na-experience natin. Nakipag-partner po tayo with the Department of Education para po sa senior high school pa lang makita natin kung employable yung ating workforce. Pero aside from that, mayroon po tayong ginagawang mga monthly job fairs po mula po sa direktiba ng ating Pangulo. Patuloy po natin isinasagawa ito. Nakikipag-ugnayan po tayo sa ating mga pesos, sa mga local government units para po maparating natin yung mga opportunities na ito sa mga mas malalayong lugar po. Okay. Epektibo pa po ba yung ginagawa na yan ng DOLE? Meron pa po ba tayong iba pang pwedeng gawin para po matugunan itong mga bilang ng mga walang trabaho at yung bilang ng mga may trabaho pero hindi po sapat yung kita? Yes, DJ Chacha, sa katunayan malaki ang ambag ng ating mga pesos, no. Pag tinitingnan natin yung datos ng ating mga Public Employment Service Offices, umaabot tayo sa halos 2 milyon, 2.3 million na mga placement na isinasagawa ng ating mga pesos. So malaking bagay po talaga yung ginagawang tungkulin ng ating mga peso sa pagpapaabot po ng mga opportunities na ito. Lalong-lalo na sa mga kababayan natin na walang access po sa digital or even online na mga information or platforms, no? Dahil lumalapit lang po sila sa local government, kasama na po doon ang ating mga pesos, no? At yung mga pesos po natin, katuwang natin sa pag-oorganisa ng mga job fair na ipapaabot po nila itong mga opportunities na ito. At actually po, hindi lang itinatawid, no? Binibigyan pa nila ng mga impormasyon katulad ng mga training schedule po, ng mga training programs ng TESDA, even sa PRC, at iba pang mga programa ng pamahalaan. So yung mga peso po natin talaga ang nagiging parang katuwang natin sa pagpapaabot ng mga programang ito. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph. At pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa